Si Lina's POV. Dad, ano ba? Anak mo ko't wala ba talaga akong rights para magstay sa bahay na to? Seryosong tanong ni Alina sa kanyang ama. Mukhang wala pa rin talaga siyang balak na umalis dito. Hindi ko alam kung ano ba talagang pakay niya, kung bakit napasugod siya sa bahay na ito. Pero nag-aalala kong isipin na baka nandito siya para guluhin ako. Kilala ko si Alina. Alam kong lagpas langit ang galit niya sa akin at ngayon pa lang hindi ako dapat pakampante. Lalo na kung nasa paligid lang siya. Dumagdag din sa problema kong ito si George. Hindi ko alam kung ano ba talagang pakay niya at bakit niya nabanggit sa akin na mahal niya daw ako. Kung totoo man ang nabanggit niya, pagsinta sa akin or hindi, wala na akong pakialam pa. Wala na rin naman akong kahit nakatiting na nararamdaman sa kanya eh. Mas gusto ko na nga lang sana ng tahimik na buhay. Pero hindi ko alam kung paano makakamit yon. Dahil umpisa pa lang puro problema nang dumarating sa buhay ko. Para kay Selena ang bahay na to, kaya kahit na anak kita, ipagbabawal ko na manatili ka dito. Iniiwasan ko lang mga posibleng mangyari, lalo na't hindi kayo in good terms ni Selena ngayon. Now, umalis na muna kayo para sa kapanatagan ng kalooban ng lahat. Seryosong sagot ni Damon, bago niya inaangkla ang kanyang bisig sa bewang ko. Let's go, mahinang bigkas niya sa akin. Ngayon pa man, ramdam ko sa boses niya ang lambing kaya naman otomatiko na rin akong napatango. Kahit naman papaano, masaya ako sa isiping naging responsable si Damon na ipakita sa lahat kung paano siya kaalaga sa akin. Ibig sabihin, sa pagkakataon na ito, ako pa rin pala ang priority niya. Ako or ang anak naming nasa sinapupunan kong mahalaga sa kanya. Wala na akong pakialam pa. Bastang mahalaga, kontento ako sa kung anong meron ako ngayon. Ayaw ko nang maghangad ng higit pa man dahil masakit kong mabigo. Kuya Damon, talaga bang wala ka ng balak na ibalik siya sa akin? Yun nga lang bago pa kami makalayo ni Kina Alina at George, bigla namang nagsalita si George. Pareho kami natigil sa paghakbang ni Damon. Ibalik? Are you kidding me? Wala sa usapan nating ibabalik ko siya sa'yo. Akin si Selena at kahit na ano pang gawin mo. Hindi ako papayag na bumalik pa siya sa'yo. Seryosong bigkas ni Damon kasabay ng pagkatanggal ng braso niyang nakapulupot sa aking bewang. Hindi ko rin mapigilang makaramdam ng kaba lalo na't muli siyang naglakad pabalik kay George. Nobya ka pa rin ang kasama mo ngayon, kuya. Hindi pa kami naghihiwalay kaya siguro naman mas malaki ang karapatan ko sa kanya kumpara sa'yo. Seryosong bigkas ni George na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling napapihit ako paharap sa kanya at lalo kong kinabahan na mapansin ko nakakuyom na naman ang kamao ni Damon. Nobya? Yeah, nobya mo siya pero hindi mo siya mahal. Kaya nga isang salita ko lang sa'yo, pinagbigyan mo na kagad ako, hindi ba? Seryosong sagot ni Damon sa kapatid niya. Ibabalik ko sa yung bagay na ibinigay mo sa akin kapalit ng pag-angkin mo kay Selena. Ibabalik ko yon dahil ang babaeng kasama ko ngayon ay mahal ko na, kuya. Alam ko naging gago at tanga ako sa pagpayag sa alok mo sa akin noon. Pero maniwala ka man sa akin or hindi, nagsisisi na ako. Ibabalik ko sa yung isla at ang sports car na ibinigay mo sa akin kapalit ni Selena. Seryosong sagot naman ni George na labis kong ikinagulat. Pakiramdam ko biglang nalaki ang ulo ko sa mga narinig ko. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi ba ni George na ibinenta niya ako sa kuya niya? Kaya walang kahirap-hirap akong nakuha nito? Kaya pala habang nagpapakasasa si Damon sa katawan ko. Habang nasa yate kami, wala man lang George na dumating para ipagtanggol ako. Planado nga pala talagang lahat. Para pala akong isang laruan sa paningin nilang lahat na pwedeng pagpasapasahan. Isang mamahaling laruan dahil isla at sports car pala talagang kapalit para maisakatuparan ni Damon ang balak niyang ipaghiganti ang anak niya. Shut up, George! Shut up! Narinig kong galit na sigaw ni Damon kay George. Pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin yon. Lumuluha ako naglakad palayo. Alam ko namang mula umpisa pa lang, isang laruan ng turing sa akin ni Damon na kaya niya ako sa pilitang inangkin dahil gusto niyang maghiganti dahil sa ginawa ko kay Alina, sa anak niyang si Alina. Hilam ang luha sa aking mga mata habang naglalakad ako papasok sa bahay. Ni hindi ko na nga namalayan pa kung paano ako nakabalik ng kwarto ng ligtas sa kabila ng kalagayan ko. Ang alam ko lang kasi talaga sobrang sakit ng mga narinig ko kanina. Nangako na ako sa sarili ko na kailangan ko maging ready sa kung ano man ang mga sigalot na dumating sa buhay ko pero masakit pa rin palang marinig ang katotohanang ibinenta pala ko na lalaking minsan kong minahal at labis na pinagkatiwalaan. Sa narinig ko kanina, hindi ko alam kung kaya ko pa bang magtiwala ulit. Oo, maayos ang pakikitungo sa akin ni Damon ngayon pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Natatakot akong isipin na baka nagkukunwari lang siya at baka parte pa rin ng paghihiganti ang ginawa niyang ito sa akin. Okay lang naman sana kung ako lang eh.
Pero kung ganito may mga batang involved, hindi ko alam kung kaya ko pa bang humarap sa panibagong pagsubok sa buhay. Hindi ko alam. Kaya kong harapin ang lahat ng mga kaparusahan sa nagawa kong kasalanan kay Alina. Pero natatakot ako na baka pati ang mga supling ko ay madamay dito. Damon's POV. Hindi ko alam kung paano nag-umpisa ang pagkahumaling ko kay Selena, pero isa lang ang sigurado ko ngayon. Gusto ko siyang protektahan sa lahat ng oras. Gusto ko siyang makasama habang buhay at maangkin, hindi lang ang katawan niya, kundi ang buo niyang pagkatao. Oo, nakakahiyang aminin sa sarili, pero nagawa ko ma-in love sa babaeng masamak na bata sa akin kung edad ang pag-uusapan. Bonus na lang sigurong pagdadalang tao niya para masigurado ko sa aking sarili na akin lang siya. Unang kita ko pa lang sa kanya noon, talagang nahulog na rin talagang loob ko sa kanya. Ayaw ko lang aminin. Pilit ko rin sinusupil yun at binabaliwala dahil hindi talaga pwede. Wala naman rin kasi akong planong pumasok sa isang seryosong relasyon. Kaya naman hindi ko akalain na kay Selena lang pala ako mababaliw. Sabi ko sa sarili ko dati, paparusahan ko lang siya bilang kabayaran sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya sa anak ko si Alina. Kaya lang sa hindi nasahang pangyayari. Hindi ko napigilan ang sarili ko na lalong humahumaling sa kanya. May mga gabi na siya lang ang palaging laman ng isipan ko. Pinilit ko namang kalimutan siya sa pag-alis niya ng isla pero hindi talaga kaya. Nakakabaliw ang kalungkutan, lalo na noong umpisang hinayaan ko siyang makaalis ng isla. Wala na ako naging balita sa kanya sa pagdating niya dito sa Manila. May inutusan akong taong manmanan sa Selena sa pagbalik niya dito sa Manila dahil hindi rin talaga ako mapalagay noon. Alam ko sobrang laki ng pagkakamaling nagawa ko at walang oras na hindi ako inuusig ng aking konsensya. Kaya lang sa pagbabalik ni Selena, dito sa Manila, walang makuhang impormasyon ng tao ko dito dahil hindi daw ito lumalabas ng condo unit nito. Hindi na rin daw nakikihalubilo sa mga kaibigan which is unusual dahil hindi daw nagpapalagay ang kagaya ni Selena sa isang tabi lang. Gala daw kasi to. Hindi ko alam kung paano nangyari pero lalo ko siyang na-miss. Nakakabaliw mag-isip. Sobrang mag-alala ko sa kalagayan ni Selena na hindi naman dapat. Dahil para sa akin isa lamang siyang parausan, kagaya ng ibang babaeng dumaan sa buhay ko. Kaya lang habang pilit kong winawaksi siya sa isipan at puso ko, saka naman nagsusumigaw ang katotohanan hindi ko pala kayang mawala siya sa buhay ko. Nagising na lang ako isang umagang gusto ko na pala siya, na masaya pala siyang kasama. She's pure. Oo, maldita daw ang isang Selena Montblanc pero hindi ko naman yun nakikita sa kanya. Sa tuwing kasama ko siya, never ko rin siyang nakitang nagmaldita or naging bastos sa harapan ko. Kaya siguro tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya dahil hindi lang naman siya maganda. Pero ang bilis niya ring pakisamahan. Ni hindi ko nga naramdaman mula sa kanyang kinamuhian niya ako sa kabila ng nagawang pagkakamali ko sa kanya. Yes, triplets pa talaga. Triplets pa talaga ang magiging anak namin at excited na ako makita sila. Alam kong nahirapan siya sa sitwasyon niya ngayon dahil may 3 buhay sa kanyang sinapupunan pero never kong narinig sa kanyang nagreklamo siya. Kaya nga ginagawa kong lahat para ibigay ang alam kong makakapagpasaya sa kanya. Gusto ko rin siyang alagaan at iparamdam sa kanyang nandito lang ako, na handa siyang protektahan at talagaan sa abot ng aking makakaya. Kuya please, ibalik mo na siya sa akin. Ibalik mo ng babaeng mahal ko. Bumalik lang ako sa wisyo nang muling magsalitang half-brother kong si George. Hindi ko alam kung anong dahilan niya at kung bakit siya biglang nagbago ang isip niya na magpagkasunduan namin pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ako papayag na mawala sa piling ko sa Selena. Ngayon ko pa ba siya pakakawalan? Gayong sigurado na ako sa sarili ko na siya lang ang babaeng para sa akin. Sa dinami-dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ko, kay Selena lang ako tuluyang nahulog, kay Selena lang ako nabaliw. No, tapos ng diskusyon na ito at wala ka nang magagawa pa. Naibigay ko na sa'yo ang request mo kapalit ng pagpapaubaya mo kay Selena. Kaya tanggipin mo na lang katotohanan na never na siya maging sayo. Seryoso kong bigkas. Nababasa ko sa mga mata ni George ngayon ang sakit at pagdurusa, pero alam niya rin naman na makasarili ako. Kapag nasabi ko na ang isang bagay talagang hindi na mababago yon. Dad, ano ba? Hindi ka ba naaawa kay George? Bago man nakuha sa Selena, silang dalawa naman talaga ni George ang magkarelasyon eh. Bakit hindi mo na lang siya ipaubaya kay George para matigil na to? Seryosong sabat naman ni Alina. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng inis akong para sa akin na akong ama niya. Walang Selenang babalik sa'yo, George. Lalo na't nangako na ako sa sarili ko na walang ibang lalaking pwedeng lumapit sa kanya kung hindi ako lang. Seryoso kong bigkas. Napalingon ako sa kinaroroonan ni Selena at hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkadismaya nang mapansin kong wala na to sa kanyang kinatatayuan kanina. Kung wala na kayong iba pang sasabihin, mabuti pang umalis na muna kayo. Alina, alam kong galit ka kay Selena. Dahil sa mga nangyari pero sana, irigalo mo na lang siya sa akin.
Patawarin mo na siya sa lahat ng mga pagkakamali na gawa niya sa'yo at mag-move on ka na. Hindi lang ikaw ang nagdurusa sa mga nangyari ngayon kung hindi siya rin. Muli kong bigkas. Hindi naman nakaimik si Alina pero kitang-kita kong tampo sa kanyang mga mata. Triplets ang ipinagbubuntis ngayon si Lina at hindi niya ako masisisi kung bakit gusto ko siyang protektahan ng sobra-sobra. Tapos na ang mga panahon ng paghihiganti kaya tumigil ka na. Ayusin mong buhay mo at umpisahan mo nang gawin ang kung ano man ang alam mo mapagpapaligaya sa'yo. Tantanan mo na si Selena at huwag kang gumawa ng kahit na anong hakbang na ikakapahamak niya dahil kahit na anak kita, hindi kita kukonsintihin. Seryoso kong bigkas bago sila tuluyang iniwan. Kailangan ko na rin kasing puntahan si Selena at i-check ang kalagayan nito. Alam kong sa komprontasyon ngayong araw, siya itong mas apektado at ngayon niya ako higit na kailangan. Selena's POV. Okay ka lang ba? Kasalukuyan ako nag-emote dito sa loob ng kwarto nang bigla nang pumasok si Damon. Mabuti na lang talaga at nakatalikod ako sa gawin ng pintuan. Kaya may pagkakataon pa ako para punasan ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ko naman kasi talaga mapigilan ng maiyak eh. Sa sobrang babaw ng luha sa aking mga mata, pati yata mga walang kwentang bagay, iniiyakan ko na. Okay lang ako. Mahina akong sambit habang hindi na ako nag-abala pang lingunin siya. Nahihiya akong baka mahalata niya na galing ako sa pag-iyak. Ayaw ko mag-isip siya ng kung ano pa man. Kung totoo or isang malaking pagkukunwari man ang ginagawa niyang pag-alaga sa akin, wala na akong pakialam pa. Basta ang importante na dito ako sa isang komportableng lugar at safe naman ako. Okay ka lang? Selena, sa ilang buwan na nagkasama tayo, kilalang kilala na kita. Narinig kong bigkas niya. Nakatayo na siya sa harapan ko samantalang nakaupo naman ako dito sa kama. Pilit ko rin iniiwas ang tingin ko sa kanya kaya lang sadyang makulit talaga tong si Damon. At tinawakan niya pa nga ako sa magkabilaan kong pisngi at pilit ni tinataas ang aking muka. Napatingala ako sa kanya at kusang nagsalubong ang aming mga paningin. Umiiyak ka na naman. May problema ba? Malumanin niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong umiling at muling nag-iwas ang tingin sa kanya. Hindi ko kasi kayang makipagtitigan sa kanya. Ha? Umiiyak? Hindi, wala. Ganito lang talagang mga mata ko. Para namang hindi ka na nasanay sa akin. Sagot ko naman sa kanya. Nagpahanda na ako ng mga pagkain. Alam kong gutom ka na at hindi mo na kailangan pang bumaba ng dining area. Ipapahatid ko na lang dito sa room mo ang mga foods. Nakangiti niya sagot sa akin. Naku, nagabala ka pa. Kaya ko namang bumaba eh. Sa baba na lang ako kakain, Damon. Kagad ko rin naman sagot sa kanya. Are you sure kaya mo pa? Para kasing ako nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon eh. Sobrang laki na ng tiyan mo at pakiramdam ko pinapahirapan ka na yata ng mga babies natin. Nakangiti niyang sagot. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiti dahil sa huling katagang binitawan niya. Mga babies daw. Kay sarap pakinggan, talaga palang feel na feel niya ang pagiging ama niya. Hindi pa man lumalabas yung mga baby sa sinapupunan ko. Ayos lang ako, huwag mo kong alalahanin. Kasama sa proseso ng pagbubuntis kong kalagayan ko ngayon kaya walang dapat na ikabahala. Hindi ko na mapigilan pa ang pagguhit ng ngiti sa labi ko habang sinasabi ang katagang iyon. Well, ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang paniwalaan ka regarding nga pala kay Aline at George? Huwag mo silang alalahanin. Kinausap ko na sila at binalaan na huwag ka nang guluhin at tsak naman akong makikinig sila. Nakangiti niyang sagot sa akin. Salamat, mahinang sagot ko sa kanya at pasimpleng tumayo na para matanggal ng kanyang kamay na nakahawak pa rin sa pisngi ko. Kinakailangan na kasi talagang posisyon namin ngayon eh. Damon, excited ka na ba talagang makita ang mga babies natin? Saka hanggang kailan ka magiging mabait sa akin? Wala sa sariling tanong ko't naglakad patungo sa may bintana. Sumilip ako sa labas at ganoon na lang ang tuwa ko nang mapansin kong mukhang nakaalis na sila Alina. Of course, kung excited ka sa paglabas ng babies, mas excited ako. Gusto ko na rin silang mahawakan. Gusto kong ipadama sa kanila kung gaano ako kasaya dahil dumating sila sa buhay ko sa hindi inaasahang pagkakataon. And regarding naman sa kabaitan ko, walang expiration yun, Selena. Ikaw ang ina ng mga anak ko at ipinapangako ko sa'yo na iingatan kita. Ramdam ko sa boses niya ang sinseridad habang sinasabi ang katagang iyon. Kaya naman kahit papaano, biglang gumaan ang pakiramdam ko. Kaya lang hindi ko na naman inaasahan ang huling katagang binitawan niya. Talagang may pahabol pa na wala daw expiration ng kabaitan niya sa akin. Well, malalaman ko naman yan once na makapanganak na ako. How about you, Selena? Masaya ka rin ba na magkakaanak na tayo? Ayos lang ba talaga sa'yo na akong ama ng mga batang nasa sinapupunan mo? Seryosong tanong niya sa akin. Of course, masayang-masaya ako dahil magkakaanak na ako. Tayo. Nung una natatakot ako sa isiping nagbunga ang mga nangyari sa atin noon. Actually, wala naman talaga akong balak na ipaalam sa'yo tungkol sa pagbubuntis ko. Pero ikaw ang kusang lumapit sa akin at ipinaramdam mo sa akin na magiging mabuti kang ama. Kaya nagtiwala ako sa'yo.
Seryoso kong sagot sa kanya. Hindi naman siya nakaimik kaya muli ako nagsalita. Damon, aminado ako sa sarili ko na marami akong pagkakamaling nagawa sa buhay ko. At kung ano man ang nangyari sa akin ngayon, iniisip ko na lang yon ay kabayaran dahil sa pagiging padalos-dalos ko. Seryoso kong bigkas. Wala akong nakuhang sagot o reaksyon sa kanya kaya muli ako nagsalita. Alam kong hindi din ako ang pangarap mong babae na anakan dahil isa nga akong brat at wala ka namang ibang gusto noon kung hindi ang gantihan ako dahil sa ginawa ko kay Alina. Pero sana sa paglabas ng mga babies natin, mahalin mo sila ng buong puso. Ayaw ko madami ang mga bata sa mga kamalasang nangyari sa buhay ko. Seryoso kong bigkas habang hindi ko na naman mapigilan ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Ano ba yung mga sinasabi mo? I think sobrang bored mo na siguro dito sa loob ng bahay. Kung ano-ano nang pumapasok sa isipan mo eh. Narinig ko namang sagot niya. Hindi naman ako makapaniwalang napalingon sa kanya. Pambihira, sobrang taas ng emotion level ko tapos yun lang ang isasagot niya sa akin. Kakaiba na itong si Damon eh. Pagkatapos namin kumain kaagad na rin ako nagpaalam kay Damon nagpapahinga na muna ako sa aking kwarto. Kaagad naman siyang pumayag at inalalayan niya pa nga ako hanggang sa makahiga na ako sa kama. Hindi ka pa ba aalis? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Kanina pa gustong pumikit ang mga mata ko pero hindi ko magtuloy-tuloy dahil sa presensya niya. Dati naman kapag hinahatid niya ako dito sa aking silid, hindi siya masyadong nagtatagal. Pero kakaiba yata ngayon, ang kinikilos niya. Hindi siya matinag habang nakaupo sa kabilang bahagi ng kama. O gising ka pa? May gusto ka ba? Sabihin mo't ibibigay ko kaagad sa'yo. Nakangiti niya sagot sa akin. Hindi ko natuloy napigilan ang mapairap. Ang layo na naman ang sagot niya sa sinabi ko. Damon, pwede mo na akong iwan. Matutulog na kasi ako. Mahinang bigkas ko na sinabayan ko pa ng paghikab. Sobrang antok na talaga ako. Kaya lang hindi rin naman ako mapalagay kapag alam ko nandito lang siya sa kwarto at nakaupo pa talaga sa kama. Matulog ka na dahil wala akong balak na iwan ka dito sa kwarto. Nasa mood akong bantayan ka. Nakangiti niya sagot sa akin. What? Are you kidding me? Gulat kong bigkas pero kaagad din ako napatakip sa sarili kong bibig nang ma-realize ko kung anong sinasabi ko ngayon lang. Hindi ako nagbibiro at hindi ko forte ang magbiro. Nakausap ko na kaninang Dr. Mo at sinabi niya sa akin na kailangan daw na masusing monitoring at pag-iingat sa'yo. Kaya simula ngayong araw hindi na ako aalis sa tabi mo hanggang sa makapanganak ka. Seryoso niyang sagot na ikinamilog ng mga mata ko dahil sa gulat. Nakausap mo si Doc? Paano? Hindi ka naman umaalis sa tabi ko habang nasa ospital tayo kanina. Nagtataka kong tanong sa kanya. Totoo naman kasi talaga kapag nasa check-up ako palaging nasa tabi ko itong si Damon. Hindi talaga siya umaalis sa tabi ko na akala mo tatakasan ko siya. Aba bakit parang ang dami mo namang tanong ngayon? Akala ko ba matutulog ka? Natatawang bigkas niya. Naramdaman ko pa nga ang pag-usog niya palapit sa akin at gustuhin ko man umusog ding palayo sa kanya. Pero hindi ko na kaya, kay hirap magkikilos dahil sa tiyan ko. Na-addict na yata ako sa paghawak sa tiyan mo, Selena. Pwede bang huwag ka nalang tumanggit, hayaan mo na lang ako please? Mahinang tanong niya sa akin at halos idinikit niya ang katawan niya sa katawan ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Pakiramdam ko rin biglang umalinsangan sa buong paligid. Pambihirang Damon, sinaseduce niya ako. Shit, pwede ko ba silang hawakan? Mahinang tanong niya talagang tinapat niya pa ang kanyang bibig sa may tenga ko na nagbibigay sa akin ng kakaibang kilabot. Hawakan? Ang alin? Mahinang tanong ko sa kanya. Dumadagungdong sa kaba ang puso ko at parang kakapusin na yata ako sa aking paghinga. Ang tami mo, gusto ko maramdaman ulit ang pagsipa ng mga babies natin. Nakangiting sagot niya sa akin. Tuluyan na siyang nahiga sa tabi ko at nakatagilid pa talaga siya paharap sa akin. Mahabaging Diyos, anong ginagawa ng lalaking to? Bakit parang kakaiba na naman ang kinikilos niya? Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. Pero huwag ka lang masyadong malikot para makatulog ako. Mahina akong sagot sa kanya kasabay ng pagpikit ko sa aking mga mata. Hindi ako sigurado kung makakatulog ako sa sitwasyong ito pero pipilitin ko. Ano nga bang nangyayari dito kay Damon? Hindi naman siya dating ganito pero bakit parang ibang bigla naman yatang nagbagong ihip ng hangin. Naramdaman ko na naman ang pagpatong ng kanyang palad sa tiyan ko. Humahaplos-haplos pa yon sa ibabaw ng umbok ng aking tiyan. Kaya naman lalo ako nakaramdam ng pag-iinit sa buo kong sistema. Para akong lalagnatin na ewan. Tatanggapin ko na lang siguro sa sarili kung hindi na muna ako makakatulog ngayong tanghali. Sa ngayon wala akong choice kundi ang pagbigyan si Damon sa trip niya. Total naman wala naman siyang ibang pinapakita sa kahit na anong negative na pag-uugali sa akin. Maayos ang pakikitungo niya sa akin kaya dapat lang naman sigurong pagbigyan ko siya. Maganda nga itong ginagawa niya dahil habang nasa tiyan ko pa lang ang mga babies namin, may bonding na kagad silang mag-aama. Ang ginagawa niyang paghaplos sa tiyan ko ay isang malaking bagay na rin.
para maiparamdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa. Hanggang saan magagawang panindigan ni Damon si Selena? Matanggap na kaya ni George na kailanman hindi na niya mababawi si Selena? At kailan kaya mahahanap ni Alina ang kapatawarang hinahangad ni Selena? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.